Good day, grade 12 students. Last week, we discussed about the Theravada Buddhism. Now, we will discuss another major movement in the history of Buddhism, and that is Mahayana Buddhism. So last time, we discussed that the main focus of Buddhism is suffering or pagdurusa. At ang pinanggagalingan ng pagdurusa is yung pagsisettle ng tao sa superficial pleasures. So, pwede nating ihalin tulad dyan sa isang physician who diagnosed the sickness of a human person as suffering due to craving. So, Buddha prescribes a proactive course of treatment for the sick. Okay? So, that quote-unquote sickness. So, ano mga pinrescribe ni Buddha? Yung Dharma or right way of living and yung mga treatment like Eightfold Path. So kapag sinunod daw ito, may ibsan na or malulunasan na yung sakit na dinudulot ng craving at mawawala na yung suffering sa buhay ng tao. Same as last time, para mas may paliwanag natin na mas mabuti yung Mahayana Buddhism, we will start with a story. So this time, the story of the two monks. So, rule sa mga Buddhist monks na bawal silang magkaroon ng physical contact sa mga babae. As in, any physical contact ay hindi pinapayagan. So, isang araw, merong dalawang monghe or two monks na papunta sa kanilang monastery. So, yung daan nila papuntang monastery, kailangan nilang tumawid ng isang mababaw na ilog. So, mababaw lang naman, mga knee deep or hanggang tuhod yung taas ng ilog. So sa ilog na yun, meron silang nakitang babae na merong suot na silk cloth at hindi makatawid doon sa ilog. So naisip nung isang monghe na pasanin yung babae para maitawid nila doon sa ilog. So yun na nga, pinasan niya yung babae at nakatarating na sila doon sa kabilang side ng ilog. Sa buong pagtawid nila doon sa ilog, habang pasan-pasan ng isang monghe yung babae, yung kasama niyang isang monghe ay tahimik lang at hindi nagsasalita, no? Hindi siya sinaway na, oy, bawal yan, bawal, pinagbabawal sa atin yan, bakit mo ginawa? So nakarating na sila doon na ibaba nila yung babae. Pagdating nila doon sa monastery, tsaka lang siya sinita ng isang monghe at sinabi na, bakit mo ginawa yon? Pinagbabawal nga sa atin ang magkaroon ng physical contact sa mga babae. Sumagot ngayon itong monghe na nagpasan dun sa babae. Ang sabi niya, I have left the girl at the river's edge. Why are you still carrying her? O sa Tagalog, ako kanina ko pa iniwan yung babae doon sa dulo ng ilog. Bakit ikaw bit mo pa rin siya? Symbolizing na bit niya pa rin sa utak niya yung nangyari kanina. This story represents sa mga burden sa buhay natin, no? Kasi mas mabigat ang pagpasan sa mga nilalaman natin sa utak natin, no? Meron tayong instance sa buhay natin that we were carrying something in our hearts that is burdening us. At wala nang mas bibigat pa doon at napakalaking epekto nito sa buhay natin. That's why Mahayana Buddhism teaches to eliminate this burden in our life. Now let's discuss the 14th Dalai Lama or the leader of the Mahayana Buddhism. Buddhism, meron silang paniniwala na reincarnation or every being, tao man o hindi, is reborn over and over again in a cycle in which most people cannot remember their past lives. So, ayon sa Buddhism, kung ikaw na-reborn ka na ulit ngayon, hindi mo na maaalala kung sino ka or anong organismo ka sa past lives mo. Pero, merong mga tao na nakikita nila yung kanilang past lives through meditative training. Isa sa mga special people na yon, no, na kayang gawin yon ay yung mga Dalai Lama. Kaya nilang ma-access yung kanilang past lives. Ang mga Dalai Lama ay tinuturing bilang Bodhisattva or a person who was able to achieve enlightenment but postponed it so as to teach other people how to attain nirvana. Okay? Narating na nila yung narating ni Buddha, yung nirvana, yung enlightenment. Pero pinili nila na ituro muna to sa ibang tao. Okay? So,
kung familiar kayo sa mga concept na sinasabi natin kanina, parang maihalin tulad natin siya sa kinikwento sa Avatar. So sa Legend of Aang. Diba yung Avatar ay isang espesyal na tao na mayroong kapangyarihan na nagre-reborn. Okay, so pag namatay yung isang avatar, merong ipapanganak na bagong avatar. At nakikita natin, di ba, kung napanood yun na itong series na ito, na nakukontak niya or nakakausap niya yung past lives niya, yung mga dating avatar. So parang doon natin mahalin tulad yung characteristics ng isang Dalai Lama. So ganun din yung trabaho niya sa mundo, somewhat similar, na kailangan niyang magbigay ng balance sa mundo. So yung Dalai Lama serves as a leader of the Mahayana Buddhism. So the current Dalai Lama or the 14th Dalai Lama is Tenzin Gyatso. Okay? Itinalaga siya bilang 14th Dalai Lama sa edad na 2 years old. Okay, nung namatay si Thubten Gyatso, the 13th Dalai Lama. So ang real name ni Tenzin Gyatso bago siya naging Dalai Lama ay Lamo Dondu. So may process din yung pag-select kung paano nila malalaman kung kanino nag-reborn yung soul nung dating Dalai Lama. So dinadala nila yung mga bangkay, maraming ceremony na ina-undergo para malaman nila kung sino yung papalit. So Mahayana Buddhists believe that the Dalai Lama is not just a religious leader but also the head of the government. Same as sa Pope ng Catholicism, di ba, siya rin yung head of government ng Vatican City. Yung Dalai Lama, siya rin yung head of government nung kanyang lugar doon, which is Tibet, na later on mas madidiscuss pa natin. Now we will compare Mahayana and Theravada Buddhism, no, similarities and differences. So first similarity is same lang sila ng founder, no, Siddhartha Gautama or Buddha. And they both accept the basic Buddhist teachings of the Four Noble Truths and Eightfold Path. Okay, kung hinahanap nyo yung Tripitaka, mamaya natin ay madidiscuss natin. So, sa differences naman, ang Theravada ay tinuturing na teaching of the elders kasi mas malapit ito sa original Indian form ng Buddhism. Ang Mahayana naman ay tinatawag na the Great Vehicle or sa Tagalog, sasakyan, dahil ito yung nagpakalat ng teachings ni Buddha sa Tibet, sa China, Taiwan, Japan, Korea, Mongolia at iba pang parts ng Southeast Asia kagaya ng Thailand. So Mahayana Buddhism also assimilated local customs to accommodate the socio-cultural beliefs of the indigenous people. So nag-assimilate or kumbaga nagsama yung beliefs ng Buddhism tsaka yung prior beliefs o mga paniniwala na ng mga tao sa lugar na iyon way before nila na nalaman yung tungkol sa Buddhism. May magkaiba rin silang paniniwala tungkol sa samsara. The samsara is the cycle of life. So yung paulit-ulit na pagre-reborn hanggang sa marating mo yung nirvana or enlightenment. So sa Theravada, ang goal mo is to gain freedom from the cycle of samsara, o in short, mas stop mo yung rebirth o yung pagre-reborn at pagre-reborn at ikaw ay maging isang arhats o nakawala ka na sa samsara. Samantala sa Mahayana, minsan pinipili nila na magstay sa samsara out of compassion for others, katulad nga na lang sa Dalai Lama. So yung Dalai Lama hindi lumalabas sa samsara, hindi siya nakakalaya sa samsara, nagre-reborn lang siya na nagre-reborn nang sa ganon maituro niya yung kanyang mga nalalaman sa ibang tao or out of compassion for others. In 2003, religion scholar David Noss explains that while Mahayana Buddhists revere the Tripitaka na nakasulat in Pali language or paniniwalaan pa rin naman ng mga Mahayana yung Tripitaka, religious scholarship for Mahayana has used the Sanskrit or the classical language of India in which religious literature about the life of Buddha, namely Mahabharata and the Lalita Vistara. Yan yung mga nakikita natin sa screen. So meron lang kaunting pagkakaiba sa language, no? Pali and Sanskrit. So kagaya nga na sinabi natin kanina, Mahayana Buddhists also believes
in the Four Noble Truths and the Eightfold Path. However, they also aim for the six perfections or what they call paramitas so as to become a bodhisattva. Okay? So, perfection of generosity, morality, patience, perseverance, meditation, and insights. So, Dana Paramita or the perfection of generosity is characterized by the sincere desire to benefit others without expectation of reward or recognition. There must be no selfishness attached. So, pagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Dana Paramita. Next is Kesanti Paramita or perfection of patience. Kesanti literally means able to withstand. So, it talks about patience and endurance of personal hardship. Next is Dhyana Paramita or the perfection of meditation. Dhyana entails great concentration to achieve clarity and insight which are the foundations of wisdom. Next is Sila Paramita or perfection of morality. A morally upright Buddhist must be compassionate and even practices renunciation of one's selfish desires. So wala ka dapat mga pagnanasa or kagustuhan na wala namang idudulot na maganda. Next is Virya Paramita or perfection of energy. So Virya came from the word or Iranian word that means hero. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay na-attain mo yung Virya Paramita, ikaw ay matapang at willing mag-exert ng heroic effort. So, ang final and the most important is the Prajna Paramita or the perfection of wisdom. So, ma-achieve mo lang itong Prajna Paramita kung na-achieve mo na yung mga naunang paramita. So that is the six perfections or the six paramita of a bodhisattva. Next, same as Theravada, Mahayana does not believe in the notion of a supreme being or God because Buddha does not believe in the notion of a supreme being or God. So ngayon, didiscuss natin is the Tibet invasion. Napakahalaga nating pag-aralan ng Tibet invasion kung pag-aaralan natin ng Mahayana Buddhism dahil ang Tibet ang sentro ng pananampalataya ng Mahayana Buddhism. From 1911 to 1950, Tibet was under the protection or a protectorate state of the Great Britain and thus enjoyed relative peace, no? Pwede nating sabihin na open for interpretation kung totoong peace nga ba yung kanilang naranasan. So, 21 of those years, they were guided by the 13th Dalai Lama. The Dalai Lama before Tenzin Gyatso, which is Thubten Gyatso. Unfortunately, corruption have become rampant within the religious and political systems of Tibet so that the Dalai Lama actively worked for political and religious reforms. Sadly, in December 1, 1933, the Dalai Lama died. However, before dying, he warned his people to protect Tibet or it would be soon be conquered. Bagamat meron ng political instability, no, o hindi ganon ka solid yung pamamalakad sa Tibet noong pang 1933, hindi naman agad nakaapekto ito sa kanila, no? In fact, nagkaroon ng World War II at sangkot dito yung kanyang mga karatig bansa tulad ng China, pero hindi naman siya ganun naapektuhan. Naapektuhan na siya in the year 1947 kung saan yung current candidate para maging Dalai Lama ay bata pa, no? At ayun si Tenzin Gyatso. So ang Tibet ay pinamunuan muna ng isang regency. Ang mga picture na nakikita natin sa screen, yung nasa kaliwa ay ang young Tenzin Gyatso o wala pang kakayahang mamuno, no? Kaya ang namumuno noon ay yung 5th Reting Rinpoche o yung regent na tinatawag. So naging critical yung ganitong panahon na masyado pang bata yung Dalai Lama para mamuno.
this lack of a forceful and dynamic leader was a critical juncture in their history, which gave the opportunity sa China para masakop at ma-occupy yung Tibet noong October 7, 1950. So November 17 rather, 15 years old na si Tenzin Gyatso at in-install na siya bilang 14th Dalai Lama. Isang buwan makalipas, pumunta si Tenzin Gyatso sa border ng Tibet sa India para if ever na maging successful yung pagpasok ng China, no, o panghihimasok, pananakop ng China doon sa Lhasa, yung nakikita natin na Potala-Pala sa Lhasa. Kapag yan ay napasok na military, at least safe na siya, no? So nandoon na siya sa Sikkim border ng Tibet sa India. So ang sabi niya nga dito ay pag nakatakas siya, he would take the heart of the people with him. So nung in May 1951, tuluyan ang nasakop ng China yung Tibet, and nag-decide si Tenzin Gyatso or si 14th Dalai Lama na bumalik saglit sa Lhasa para i-comfort yung kanyang mga nasasakupan. Pero nung March 1959, sa one of the most dramatic episodes of contemporary history, umalis si Dalai Lama mula sa Tibet at pumunta sa India, sa Dharamshala, India, dahil mas para sa kanya, mas mapaglilingkuran niya yung kanyang mga tao kung nandoon siya sa labas ng bansa. Dahil kung nandoon siya sa loob, nandoon pa rin yung threat ng China. So hanggang ngayon, si Tenzin Gyatso ay dito nakatira kasama ang ilang libong Tibetan. Dito sila nakatira sa Dharamshala sa India. And that is it for our lesson for Mahayana Buddhism. I hope that you have learned something today. I hope that this lesson inspired you to become more generous, moral, patient, and enthusiastic. Please help this channel grow para makaabot din tayo sa mga student outside our school na nangangailangan din ng mga supplemental videos kagaya nito. I'll see you next time.